ano po, naalala niyo yung ano, yung sa camp. Pastor, Ay, hello po, Pastor. Hello. Pastor, Hello po. nakakatuwa po ang mga nangyayari. Sa loob ng 2 araw na nandito mga campers, marami akong nakausap. Na-touch daw po mga puso nila sa mensahe ng salita ng Diyos. Amen. Sagot yan sa mga panalangin natin. Amen. Ang Diyos ay hindi pabayaan ang mga kabataan na hindi marinig at mabago ng ebanghelyo ng kaligtasan. Katulad ko po, Pastor, nung marinig ko yung mensahe niyo dun sa 2 Korinto 5:17 na sinasabing, kayatan sino man na ipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang sarap ng pakiramdam ko agabi nang tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Tama yan. May plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka niya pabayaan. Kahit ano pa ang nakaraan mo, kayang-kayang baguhin ng Panginoon yun sa ikabubuti mo. Matanong ko lang, ano ba ang dati mong buhay? Ganito na lang po, Pastor. Pakinggan nyo na lang ang kanyang patotoo mamaya sa group session namin. Mabibless po talaga kayo. Kung ganon, hihintayin ko na lang yon. O paano? Sige, punta muna ako sa quarter namin. Sige po, Pastor. Sige, God God bless bless. po. Ku, mamaya may magpapatotoo sa group session natin. Nalaman ko, isang lalaking dating nakulong. Nakulong? Kawawa naman. Bakit kaya siya nakulong? Pero maiba po ako. Alam niyo po, hindi ako makapaniwala na ganito pala pag nararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Kagabi po, nang tumanggap ako kay Jesus, biglang nakita ko ang liwanag at pag-asa. Kahit kung saan-saan lang ako dati, ngayon may direksyon na. Pwede kong sabihin, ang kinabukasan ko ay nasa kamay ng Diyos at siguradong magiging maayos. Di ba nga, sabi ng Diyos sa Jeremiah 29 verse 11, ako lamang ang nakakaalam ng panukalang inilaan ko sa inyo para sa kabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa hinaharap. Eksakto po yan sa kalagayan ko. Siguro mamaya dapat magpatotoo rin ako sa grupo. Oo nga. Sa group session natin ngayon, marinig natin ang patotoo ng isang taong ang puso na nagbukas sa panawagan ng Diyos sa kaligtasan. Pinakikilala ko si Jan. Hello, Jan. Hello po. Ako si Jan. Ibinigay ito ng tatay-tatayan ko. Pangalan kong ito dahil dyan lang daw ako natutulog. Kagabi, isang mahalagang pangyayari hindi ko malilimutan sa buhay ko. Nang tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Praise God. Pinaunawa ng salita ng Diyos kung paano ang isang dating batang kalye. Mandurukot, maraming bisyo. Ay maaaring mahalin at iligtas ng Panginoong Jesus. Amen. Nakita ko na ang Diyos ay nagbabago ng puso Amen. kahit sino sa atin. Pagkatapos ng camp na ito, isa lang gusto kong gawin, maglingkod sa Diyos na buhay. Mahal pala ako ng Diyos Ama kahit wala akong tatagisnan. At mahal sa akin, may tatay ako sa langit, hindi ako pababayaan. Jan, ako si Ku. Yung dati mong kasama sa tambakan. Kung saan-saan. Magkakilala kayo? Opo, matagal na po. Ang galing naman, small word talaga. Bakit? Magkakilala ba kayo? Hay nako, mahabang kwento. Sobrang haba. Na baka tapos na ang camp na ito, hindi pa tapos ang kwento namin. O di ba magpapatotoo ka rin, Ku? Oo nga. Simulan mo na para matapos na yung kwento. Dito ka kaya para mas maganda ang kwento. Namiss kita. Oy, best friend! I miss you! Ano? Dati akong batang kalye. Si Jan pa nga yung kasakasama ko nun eh. Dito po kami. Kung si Jan may ibig sabihin yung pangalan niya, syempre ako meron din. Ku ang pangalan ko kasi kung saan-saan lang ako natutulog. Magkatugma po, di ba? Kinuha ako ng isang babaeng naging nanay-nanayan ko. Malupit siya sa akin. Ayaw niyang tuparin ang mga pangarap ko. Isa pa, gusto niyang sirain ang kinabukasan ko. Napulot ako ng isang social worker sa lansangan. Sa pagtanggap ko kay Jesus, bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, naunawaan ko na ang kinabukasan ko ay nasa kanyang mga kamay. Amen. Tulad ni Jan, may nagbigay ng lingap sa aking kinabukasan. Walang katumbas ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Amen. Amen. At ngayon, ano bang mahihiling ko? Nagkita na kami ni Jan. Kumpleto na. Ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Hebreo, chapter 13, verse 5, hindi kita iiwan ni pabayaan man. Yan ang pangako ng Diyos na dapat nating panghawakan.
Amen. At sa pang verse sa aklat ng Romans, chapter 8, verse 28, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Hindi aksidente ang lahat ng ito. Hindi pababayaan ng Diyos na masira ang inyong mga kinabukasan. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. That's right. Si Ku at si Jan ay ilan lang sa mga hinuhubog ng Diyos upang magbigay kalwalatian sa Kanya. At sa gawain na to, tayo magtatapos sa isang panalangin.